Sa ika-6 na palapag ng isang lumang apartment sa Kazakhstan, isang babae ang tahimik na nakatanaw sa bintana. Hawak niya ang isang piraso ng resulta ng pagsusuri mula sa ospital na katatanggap lang niya. Isang pambihirang sakit sa immune system. Kung hindi magagamot, sa loob ng 6 na buwan ay masisira ang kanyang paningin at ang mga laman loob. Ang pangalang nakasulat sa papel ay ang pangalan ng kanyang kapatid na babae na 17 taong gulang pa lamang. Ang kanilang ina ay may 2 trabaho para lamang maitaguyod ang pamilya sa araw-araw. Ang kanilang ama naman ay malubhang nasaktan sa pinagtatrabahuhan kaya hindi na makapagtrabaho tulad ng dati. Mayroong gamot, ngunit ito ay isang espesyal na gamot mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 bawat buwan, isang halagang napakabigat para sa kanilang pamilya. Hayaan mo kami na ang bahala, sabi ng kanyang mga magulang. Hindi namin hahayaang masira rin ang buhay mo. Sinubukan ng mga magulang na humanap ng ibang paraan, ngunit alam niya, higit kanino man, na sa kanilang bahay, siya lamang ang tanging makakayang balikatin ang halagang iyon. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Lola, isang babaeng mag-aaral na isinilang sa Kazakhstan at nagtapos sa Kazakh National University. Siya na nag-aral ng husto at naghanda para sa kanyang karera, ngunit sa halip na pangarap, ang sumalubong sa kanya pagkatapos ng pagtatapos ay ang resulta ng pagsusuri at reseta ng gamot ng kanyang kapatid. At sa kalaliman ng gabi, matapos matulog ang lahat, umupo si Lola sa harap ng kanyang mesa at tinitigan ang isang litrato, isang larawan ng isang lalaking Pilipino na hindi pa niya nakikita, ipinadala mula sa isang international marriage agency. Lihim sa kanyang mga magulang, inihanda niya ang mga papeles. Sa edad na 23, nagpasya siyang magpakasal at lumipat sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas. Pagkalipas ng 3 taon, nang bumisita ang pamilya mula sa Kazakhstan sa Pilipinas, napaiyak sila nang makita ang nagbagong buhay ni Lola. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lola. Sa ika-6 na palapag ng isang lumang apartment sa Kazakhstan, habang papalubog ang araw sa labas ng marupok na bintana, ang mga kulay abo at nagbabalat na pader at ang umuugong na hagdanan ay nabalot ng mapulang liwanag, kasama ang mga kable ng kuryente sa itaas bago tuluyang nilamon ng dilim. Sa oras na iyon, kung kailan isa-isang umuuwi ang mga tao, sa dulo ng pasilyo ng lumang apartment, sa isang maliit na tahanan, iisang tanawin ang palaging sumasalubong. 4 na miyembro ng pamilya ang nakaupo sa paligid ng isang maliit na hapagkainan. Doon ako isinilang. Ang pangalan ko ay Lola, sabi ni Papa. Noong araw na isinilang, ako ay isang tagsibol na may napakalakas na sandstorm. Sa isang maliit na silid sa maternity clinic, ilang oras na naghirap si Mama sa panganganak habang si Papa, na nakasuot ng damit trabahong puno ng alikabok, ay pabalik-balik sa pasilyo, nanginginig ang mga kamay. Maaga raw natapos ang trabaho niya sa construction site, kaya't mabilis niyang pinadyak ang kanyang bisikleta papunta sa ospital. Lola, anak, halos lumabas ang puso ko sa dibdib noong araw na iyon, madalas niyang sinasabi ng nakangiti, at sa tuwing sasabihin niya iyon, hahaplusin niya ang aking buhok gamit ang kanyang malaki at magaspang na kamay. Ang kamay na iyon ay laging may bakas ng semento at lupa, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamainit na kamay sa buong mundo. Isang construction worker si Papa. Sa taglamig, nagbibitak ang kanyang mga kamay at dumudugo, at sa tag-araw, natutuyo ang kanyang lalamunan sa tindi ng sikat ng araw, ngunit palagi siyang gumigising sa parehong oras sa madaling araw. Isinasakay niya ang kanyang tool bag sa kanyang lumang bisikleta at nawawala sa kadiliman. Iyon ang larawan ni Papa na nakatatak sa aking isipan noong bata pa ako. Ayos lang si Papa, anak. Mag-aral ka lang ng mabuti. Ang utak mo ay mas mahalaga kaysa sa mga kamay ni Papa. Iyan ang mga salitang madalas kong marinig noong bata pa ako. Mas abala si Mama. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa kantinang paaralan, naglilinis ng sahig, at nag-aayos ng mga pinagkainan. Pagdating ng gabi, lumilipat siya sa isang maliit na patahian malapit sa palengke. Doon, nagtatahi siya ng mga butones at nagkukumpuni ng mga sirang damit hanggang hating gabi, 10:00 na ng gabi, kapag umuuwi siya mula sa 2 trabaho. Sa kabila nito, pagpasok pa lang sa bahay, ang una niyang ginagawa ay buksan ang ilaw sa kusina at magsalang ng kaldero.
Kahit na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, palaging may mainit na plov, sopas, at tinapay mula sa kantin na nakahain para sa akin. Mama, hindi ka ba pagod? Tanong ko minsan. Palagi niyang sinasagot ng parehong bagay. Hindi pagod si mama basta't kumakain ng marami ang anak ko. Hindi na ako ganoon kabata para hindi malaman na hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman, ngunit may mga araw na sinasadya kong kumain ng marami para lang marinig ang mga salitang iyon. Hindi kami mayaman. Sa taglamig, pumapasok ang malamig na hangin sa mga siwang ng bintana at maririnig mo ang pagaspas ng manipis na kurtina buong gabi. Para makatipid sa kuryente, isang ilaw lang ang binubuksan namin sa isang silid. Madalas, magkakatabi kaming apat na natutulog, nagsisiksikan sa ilalim ng mga kumot sa harap ng isang maliit na dekuryenteng heater. Ngunit gustong-gusto ko ang mga sandaling iyon. Ang mahina at ritmikong hilik ni Papa, ang banayad na paghinga ni Mama, at ang init ng katawan ng aking kapatid sa ilalim ng kumot sa tabi ko. Kapag naririnig ko ang lahat ng tunog na iyon na nagsasama-sama, nararamdaman ko na wala nang mas ligtas na lugar sa buong mundo. Ang kahirapan ay tunay na pumipiga sa aming pamilya, ngunit ang pagmamahal ang unang natutunan ko. Nang ako ay 6 na taong gulang, isang bagong miyembro ang dumating sa aming pamilya. Isang sanggol na may malalaking mata na walang lakas na nagbubukas at nagsasara ng kanyang maliliit na daliri. Ang aking kapatid na babae. Pinangalanan namin siyang Aisha. Lola, ate ka na ngayon. Kailangan mong protektahan si Aisha, sabi ni Mama habang nakangiti kahit napayat ang kanyang mukha dahil sa panganganak. Mula sa araw na iyon, sineryoso ko ang aking tungkulin bilang ate. Kapag umiiyak ang kapatid ko, ako ang unang tumatakbo para tapikin ang kanyang likod. Kapag gabi ang trabaho ni Mama, umaakyat ako sa isang maliit na upuan para maglagay ng tubig sa takure. Maingat kong pinalalamig ang pinakuluang tubig at dahan-dahang ipinapainom sa kanya. Sigurado akong mukha itong mapanganib sa mata ng mga nakatatanda, ngunit para sa akin noon, iyon ang pinakamahusay na paraan para protektahan siya. Minsan, pabirong sinasabi ni Papa habang pinapanood ako, ang tunay na haligi ng tahanan natin ay si Lola. Kahit bumagsak kami ni Mama mo, basta't nandyan si Lola, makakabangon tayo ulit. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, may kung anong nag-aalab sa aking dibdib. Kahit na maliit pa ako, sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay ako ang matapang na tagapagtanggol ng aming tahanan. Nang pumasok ako sa paaralan, isang bagong mundo ang aking natuklasan. Ang mga numero at letra na puno sa pisara, ang tunog ng tisa ng guro, at ang mga batang nagtatakbuhan sa pasilyo tuwing recess. Noong una, lahat ay bago at kakaiba, ngunit hindi nagtagal, natutunan kong mahalin ang mga numero at letra. Sa klase ng matematika, tila lumilinaw ang aking isipan kapag nagsosolve ng mga problema. Sa klase naman ng pagsulat, mabilis na lumilipas ang oras habang inilalabas ko ang mga kuwentong nabubuo sa aking isipan. Madalas na sumisilip ang aking guro sa aking kuwaderno at sinasabi, "Lola, may talento ka sa pagbuo ng mga salita. Ano ang gusto mong maging paglaki mo?" Hindi ko masagot ng maayos ang tanong na iyon. Minsan, pabiro kong sinasabi, "Maging mayaman po." Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ang tanging naiisip ko ay isang buhay kung saan hindi na mag-aalala ang aking pamilya. Isang araw, nagkaroon ng isang maliit na bazar sa aming paaralan. Ito ay isang kaganapan kung saan ipinagbibili ng mga magkakaibigan ang mga gamit na dinala nila mula sa bahay. Karamihan ay mga lumang laruan, libro, at hairpins. Dala ko ang ilang maliliit na handmade bracelets na ibinili ni Papa noon sa palengke na nakatago sa ilalim ng aming aparador. Inilagay ko lang ito sa aking mesa at naghintay, ngunit walang sinumang nagpakita ng interes. Ang lahat ay nakatingin sa mas malalaki at mas magagarang bagay. Matapos mag-isip sandali, pumunit ako ng isang pahina mula sa aking kuwaderno at tiniklop ito. Maingat kong isinulat gamit ang pangkulay. Bracelet na, nagdadala ng swerte. Sa tabi nito, gumuhit ako ng maliliit na puso at bituin. Pinutol ko ang manipis na ribon na dala ko mula sa bahay at itinali ito sa bawat bracelet. Inayos kong muli ang aking mesa upang ang mga bracelet lamang ang makita. Hindi nagtagal, isa-isang nagsimulang magtipon ang mga kaibigan sa harap ng aking mesa.
Ito ba ay nagdadala ng swerte? Makakakuha ba ako ng mataas na marka sa pagsusulit? Tanong nila habang tumatawa. Nagkibit balikat ako at sumagot. Baka epektibo lang sa mga naniniwala. Hindi ko alam kung biro lang iyon o seryoso. Ngunit sa araw na iyon, ang aking mga bracelet ang unang naubos sa buong klase. Pagkatapos ng bazaar, kinuha ng aking guro ang papel na nakalagay sa aking mesa. Lola, sino ang nagsulat nito? Ako po, sagot ko. Tinitigan niya ang papel sandali at tumango. Alam mo kung paano ipakita ang isang bagay para gustuhin ito ng mga tao. Paglaki mo, maging negosyante ka man o empleyado, siguradong magiging matagumpay ka. Noon, para sa akin ay isang papuri lamang iyon. Ngunit ngayon, iniisip ko, marahil ang maliit na piraso ng papel na iyon ang nagbabadyana ng aking kapalaran. Paglipas ng elementarya at pagtuntong sa high school, mas naging malinaw sa akin ang kalagayan ng aming pananalapi. Habang ang mga kaibigan ko ay may mga bagong uniforme, ako ay nagsusuot ng kupas na uniforme na ipinasa sa akin ng isang kapitbahay. Nang magkaroon ng bagong tindahan ng smartphone sa aming lugar at isa-isang nagkaroon ng cellphone ang mga kaklase ko, ako ay gumagamit pa rin ng lumang landline sa bahay. Napapansin ni Mama ang lungkot sa aking mukha. Anak, pasensya ka na. Konting tiis pa, ha? Alam namin na ang konting tiis ay hindi isang pangako. Gabi-gabi, sa isang sulok ng hapagkainan, nakasalansan ang mga bayarin at resibo. Bayarin sa kuryente, tubig, gamot ni Papa, at ang utang ni Mama sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Habang kumakain, madalas na ibinababa ni Mama ang kanyang kubyertos, kinukuha ang calculator, at napapabuntong hininga. Si Papa naman ay tahimik na nakayuko habang pinapanood si Mama. Isang araw, nakita ko ang bukong-bukong ni Papa. Sa pagitan ng kanyang medyas, nakita ko ang peklat at pamamaga. Matapos siyang mabagsakan ng materyales sa construction site, hindi na siya makatayo ng matagal. Kapag umuuwi siya mula sa trabaho, halos hindi na siya makatayo at hihiga na lang sa sahig habang umuungol sa sakit. Sa tuwing nakikita ko iyon, may isang damdamin na lumalaki sa loob ko. Kailangan kong mag-aral at ako ang mag-aahon sa pamilyang ito. Noong una, malabo pa ang mga salitang iyon, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo itong nagiging malinaw sa aking isipan. Sa pagpasok ko sa kolehiyo, nagtakda ako ng isang tiyak na layunin, pumasok sa isang magandang unibersidad, mag-aral ng economics. Ang pinakamahusay na unibersidad sa Kazakhstan ay ang Kazakh National University. Ang kanilang economics department ay isa sa mga pinakamahusay sa Central Asia at narinig ko na ang mga mag-aaral na may matataas na marka ay binibigyan ng full scholarship. Mula noon, ang salitang scholarship ay hindi na isang pangarap para sa akin, kundi isang paraan para mabuhay. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa library. Doon ako nakaupo hanggang sa dumilim sa labas, nagsosolve ng mga problema sa math, nagbabasa ng mga balita sa ekonomiya, at naghahanap ng mga libro tungkol sa statistics. Pag-uwi sa bahay, pagkatapos kumain ng hapunan, at tulungan si Aisha sa kanyang takdang aralin, at kapag tulog na ang lahat, doon ko palang sinisimulan muli ang aking pag-aaral. Tuwing weekend, habang ang mga kaibigan ko ay naglalaro sa parke at kumukuha ng litrato sa mga cafe, ako ay nasa bahay, nakaharap sa aking mga kuwaderno. Nagsusulat ako hanggang sa mangalay ang aking mga kamay. Ilang beses akong pinigilan ni Mama. Lola, magpahinga ka naman. Paano na kami kapag ikaw naman ang magkasakit? Sa tuwing sinasabi niya iyon, ngingiti ako at iiling. Mama, magsisikap ako ngayon para sa hinaharap, guminhawa ang buhay ng pamilya natin. Maniwala ka sa akin. Isang araw, sa kalagitnaan ng taglamig, ipinatawag ako sa opisina ng dekano. Nang buksan ko ang pinto, seryoso ang mukha ng dekano habang inaabot sa akin ang isang papel. Congratulations, sabi niya. Kasabay nito, nabasa ko ang mga salita sa aking harapan. Kazakh National University, Economics Department, Admission Letter. At sa ibaba nito, nakasulat sa maliliit na letra, Full Scholarship Recipient. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Kinailangan kong hawakan ng mahigpit ang papel para hindi ito malaglag.
Ipinagmamalaki ka ng lahat ng mga guro mo. Ipakita mo yan sa mga magulang mo pag-uwi mo. Tila malayo ang boses ng dekano. Matapos tumango ng ilang beses, sa wakas ay nakalabas ako ng opisina. Habang pauwi sa bus, sa labas ng bintana, nakikita ko ang maalikabok na kalsada at ang mga taong naglalakad sa ilalim ng kalangitan ng taglamig. Habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa bintana, tahimik kong pinunasan ang aking mga luha. Ito pa lang ang simula. Ito ay pagkakataon hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong pamilya natin. Ang buhay sa unibersidad ay mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Ang campus ng Kazakh National University ay puno ng pinakamahuhusay na mag-aaral mula sa buong bansa. Sa bawat silid-aralan, maririnig ang boses ng mga propesor. Ang pinakamahalaga sa macroeconomics ay ang pagbabasa sa buhay ng mga tao sa likod ng mga numero. Ang statistics ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mga taong nagbabasa nito ay maaaring magsinungaling. Kaya't ang isang ekonomista ay dapat maging matapat. Noong una, mahirap intindihin ang mga salitang iyon, ngunit habang nakikinig ako sa mga leksyon, palaging pumapasok sa isip ko ang tanawin ng palengke sa aming bayan. Ang maliit na patahian kung saan nagtatrabaho si mama, ang mga taong nakikipagtawaran sa presyo ng prutas, ang mga tindahan na nag-aalala dahil walang customer. Kailangan din pala ng economics dito. Sa tuwing may presentasyon, ako ang pinakamasipag maghanda. Naghahanap ako ng mga materyales, inaayos ang mga ito buong gabi, gumagawa ng mga graph, at pinapaganda ang aking mga slide. Bago ang presentasyon, pinagpapawisan ang aking mga palad sa kaba, ngunit sa sandaling tumayo ako sa harap, kahima-himala, malinaw na lumalabas ang mga salita. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang merkado ng agrikulturang ito ay hindi lamang dahil sa magandang kalidad. Nag-alok din sila ng isang istruktura ng presyo na mapagkakatiwalaan ng mga mamimili at isang malinaw na sistema ng distribusyon. Pagkatapos ng aking presentasyon, ngingiti ang propesor at sasabihin, magaling kang magbasa ng mga numero at may talento ka ring ipaliwanag ito sa mga tao ng may panghihikayat. Inaasahan ko ang iyong hinaharap. Ang mga salitang iyon ay tila isang papuri, ngunit sa kabilang banda, nararamdaman ko ito bilang isang mabigat na responsibilidad. Oo, kailangan kong magtagumpay para sa aming pamilya. Samantala, lumaki na si Aisha. Sa screen ng aming video call, madalas niyang ikinukuwento ang mga nangyari sa kanyang paaralan. Ate, sabi ng guro ko, ako raw ang pinakamagaling sa presentasyon namin kanina. Sa tuwing sinasabi niya iyon, pumapalakpak ako. Siyempre, kapatid ko yan. Kaya mong gawin ang lahat. Ngunit sa isang punto, napansin kong unti-unting namumutla ang mukha ng kapatid ko sa screen. Ate, nitong mga nakaraang araw, madali akong hingalin kapag umaakyat ng hagdan at kailangan kong basahin ng 2 beses ang mga letra kasi malabo. Sa tuwing sinasabi niya iyon, isang malamig na takot ang pumapasok sa aking puso. Nagpunta na ba kayo sa ospital? Tanong ko. Palaging pareho ang sagot ni Mama. Oo, sabi, pagod lang daw. Pero kailangan daw ng mas masusing pagsusuri. Huwag ka nang mag-alala, mag-aral ka lang dyan. Sa huling semestre bago ako magtapos, pinili ko bilang aking thesis ang analysis of price structure and distribution efficiency in the agricultural market of Kazakhstan. Tungkol ito sa isang kwento ng tagumpay ng isang bukid sa Kazakhstan na nag-export sa ibang bansa dahil sa malinaw na pamamahala at mahusay na distribusyon. Habang inihahanda ko ang aking thesis, madalas kong iniisip, kaya ko rin kayang gawing isang brand ang mga prutas o trigo ng aming bayan o kahit ang mga pagkain na niluluto ni Mama. Ang pangarap na iyon ay tila napakalayo pa, ngunit sa tuwing naiisip ko ito, bahagyang sumasaya ang aking dibdib. Sa araw ng aking pagtatapos, nakatayo ako sa gitna ng campus suot ang aking itim na toga. Habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan at inaabot sa mga kaibigan ko ang kanilang mga diploma, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Lola Ismailova. Nang tawagin ang pangalan ko, tila nawala ang lahat sa aking isipan. Sa maikling sandali ng pag-akyat sa entablado, pakikipagkamay sa dekano, at pagtanggap ng diploma, naisip ko ang aking mga magulang at kapatid. Hintayin niyo lang ako. Mula ngayon, ako na ang kikita ng pera,
para hindi na kayo mag-alala gabi-gabi tungkol sa gastusin at bayarin sa ospital. Ngunit sa gabing iyon, hindi lang diploma ang hawak ko. Isang tawag sa telepono. Ang kanyang boses ay mas mababa at nanginginig kaysa dati. Bakit? Nagpa-check up na naman kayo? Sabi mo pagod lang siya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sabi kasi ng doktor, pumunta raw kami sa mas malaking ospital. Nabasag ang boses ni Mama. Hindi maganda ang resulta ng pagsusuri pero hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Kinabukasan, dali-dali akong umuwi. Dinala namin si Aisha sa isang malaking ospital sa syudad. Malamig at tahimik sa loob ng klinika ng doktor. Tinitingnan ng doktor na nakaputing bata ang mga resulta ng pagsusuri. Ang kapatid mo ay may pambihirang sakit na sabay na umaatake sa dugo at sa immune system niya, sabi niya. Mahaba ang pangalan ng sakit, pero sa madaling salita, ang immune system ng katawan niya ang umaatake sa sarili nito. Ipinakita ng doktor ang mga resulta. Napakataas ng inflammation level sa kanyang dugo. Kung magpapatuloy ito, masisira ang retina ng kanyang mga mata at ang mga pangunahing organ. Sa ngayon pa lang, nagsisimula ng bumaba ang kanyang paningin at hindi na normal ang bilang sa kanyang kidney. Tiningnan ko ang kapatid ko. Nakaupo si Aisha sa tabi ni Mama, nakatingin sa labas ng bintana. Maaari po ba siyang gamutin? Nanginginig kong tanong. May gamot, sabi ng doktor. Kailangan nating gumamit ng immunosuppressants kasama ng isang espesyal na biological agent. Ang problema, hindi ito ginagawa sa Kazakhstan at kailangan itong import. Tumigil sandali ang doktor. Ang gastos ay humigit kumulang 40,000 bawat buwan. Sa sandaling iyon, tila nagyelo ang hangin sa silid. At maingat na idinagdag ng doktor. Kung hindi natin sisimulan ang paggamot sa loob ng 6 na buwan, ang pinsala sa kanyang paningin at mga organ ay maaaring maging permanente. Pagkatapos noon, kahit gumamit pa tayo ng gamot, hindi na ito maibabalik. 40,000. 6 na buwan. Pinsala sa mga organ. Ang tatlong pariralang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Habang papalabas kami ng ospital, mahigpit na hinawakan ni Mama ang kamay ni Aisha. Mula sa likuran, tinitingnan ko ang kanilang mga likod habang nagbibilang sa aking isipan. 40,000 bawat buwan. Iyon ay 480,000 sa isang taon. Halos katumbas ng 3 taong kita ng aming pamilya. Ilang araw pagkatapos, habang nakaupo kami sa bahay, sinabi sa akin ng aking mga magulang, hayaan mo kami na ang bahala, huwag kang mag-alala. Pinipigilan ni Mama ang kanyang mga luha. Susubukan kong humiram sa ating mga kamag-anak at titingnan ko rin kung may tulong mula sa gobyerno. Tumango si Papa. At alam ko rin na sa bahay na ito, ako lamang ang tanging makakayang balikatin ang halagang iyon. 2 linggo pagkatapos ng aking pagtatapos, nagpadala ako ng mga resume sa iba't ibang kumpanya. May ilang tumawag para sa interview, ngunit pare-pareho ang alok, 15,000 o pinakamataas na 40,000 bawat buwan. Tataas din yan kapag nagkaroon ka na ng karanasan, sabi nila. Ngunit kulang na kulang iyon para sa gamot ng kapatid ko at sa gastusin ng aming pamilya. Sinubukan kong umutang sa bangko. Walang kolateral at hindi maganda ang credit record ni Papa, kaya sarado ang pinto. Tumawag ako sa aming mga kamag-anak, ngunit lahat sila ay may sariling problema. Habang isa-isang nagsasara ang mga pinto, nawalan ako ng pag-asa. Wala nang paraan. Wala na talagang paraan. Isang araw, sa chatroom ng aming klase sa universidad, may nakita akong post ng isang kaibigan. Yung kapitbahay ng pinsan ko, nag-asawa ng Pilipino. Nakabili na raw sila ng bahay at nagpapadala pa ng pera sa mga magulang niya. Nakakainggit. Noong una, binalewala ko lang ito. Ngunit gabi-gabi, kapag hindi ako makatulog, palaging bumabalik sa isip ko ang mga salitang iyon. Pilipinas. International marriage. Nakabili ng bahay. Nagpapadala ng pera. Lihim akong nagsimulang mag-search sa internet. Kazakhstan-Philippines International Marriage. Napakaraming marriage agency sites at mga testimonya ang lumabas. Ang ilan ay mga kwento ng tagumpay, ang ilan ay mga babala. Ngunit may isang bagay na pare-pareho, isang mabilis na paraan upang makakuha ng pera. Bilang isang nagtapos ng economics, malamig kong kinakalkula ang sitwasyon.
Kung magtatrabaho ako sa Kazakhstan, aabutin ng hindi bababa sa 1 taon bago maging stable. 6 na buwan lang ang mayroon ng kapatid ko. Imposible. Kung mag-aasawa ako sa ibang bansa, makakatanggap ako agad ng pera. At dahil mataas ang sahod sa Pilipinas, makakapagtrabaho ako at makakapagpadala ng pera. Isa lang ang pagpipilian. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, lihim sa aking mga magulang, nagpadala ako ng mensahe sa isang marriage agency. 3 araw pagkatapos, isang email ang dumating. Nang buksan ko ang attachment, isang larawan ng isang lalaki ang lumitaw. Pilipino, may-ari ng manggahan, 10 taong gulang. Ordinaryong mukha, alanganing ngiti. Matagal kong tinitigan ang larawan at sinabi ko sa aking sarili, kung maililigtas ko ang mga mata ng kapatid ko, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Noong gabing iyon, habang tulog na ang lahat, umupo ako sa aking maliit na mesa. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, nakalatag ang resulta ng pagsusuri at reseta ng gamot mula sa ospital. Sa tabi nito, isang papel na inprint ko ilang araw na ang nakalipas, International Marriage to the Philippines. Siguradong tututol ang aking mga magulang. Alam kong sasabihin nila na hindi nila maaaring ipadala ang kanilang anak sa ibang bansa para sa ganoong uri ng kasal. Kaya wala pa akong sinasabi. Tahimik ko lang inuulit-ulit ang kalkulasyon sa aking isipan. At dahan-dahan, nakarating ako sa isang konklusyon. Oo, sa bahay na ito, ako lang ang makakayang balikatin ng halagang ito. Kung kailangang may isang magsakripisyo ng kanyang kinabukasan, dapat ako iyon. Dahan-dahan akong pumasok sa silid kung saan natutulog si Aisha. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Aisha, poprotektahan ka ni ate. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ang ganap na magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Mula sa araw ng desisyong iyon, tuluyang nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Araw-araw akong nag-aaral ng Filipino at naghahanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. May-ari ng manggahan, buhay probinsya sa Pilipinas, pag-apply para sa international marriage. Dumarami ang aking search history at palalim ng palalim ang aking pinapasok. Ilang beses na kaming nagpalitan ng mensahe ng ahente. Lola, nakita na ng lalaking Pilipino ang profile mo. Positibo ang reaksyon niya. Gusto mo bang mag-set ng video call? Nang matanggap ko ang mensaheng iyon, nanginig ang aking mga kamay. Nangyayari na talaga ito. Ngunit wala pa rin akong masabi sa aking mga magulang. Sa tuwing kumakain kami ng hapunan, sinusubukan kong buksan ang usapan, ngunit walang lumalabas na salita sa aking bibig. Abala pa rin si Mama sa pagdadala kay Aisha sa ospital, at si Papa ay umuungol sa sakit gabi-gabi. Lahat sa bahay na ito ay nasa kanilang hangganan na. Isang gabi, napabuntong hininga si Mama. Tinanong ko ang tito mo kung puwede tayong umutang, pero kailangan din daw nila ng pera para sa tuition ng anak nila. Tahimik na yumuko si Papa. Kung hindi lang sana ako ganito. Papa, huwag mong sabihin yan, pilit kong ngumiti. Ngunit sa gabing iyon, napagtanto kong hindi ko na ito maaaring ipagpaliban. Kinabukasan, nagpadala ako ng reply sa ahente. Sige po, mag-set na tayo ng video call. Itinakda ang video call 1 linggo pagkatapos. Biyernes, ng gabi iyon. Nagpaalam akong pupunta sa bahay ng isang kaibigan, ngunit sa katotohanan, pumunta ako sa isang internet cafe. Umupo ako sa isang tahimik na sulok, binuksan ang laptop, at nanginginig na pinindot ang link para sa video call. Ilang sandali pa, isang mukha ng lalaki ang lumitaw sa screen, ang lalaki sa litrato. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. 20 taong gulang, may-ari ng manggahan, nakatira kasama ang mga magulang. Alanganin siyang kumaway at bumati. Hello, ako si Marco Reyes. Ang kanyang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan ko at ang kanyang ekspresyon ay seryoso dahil sa kaba. Ako po si Lola, bati ko sa wikang Filipino na pinaghirapan kong pag-aralan. Lola, masaya akong makilala ka. Nakatapos ka raw ng kolehiyo, economics major? Opo. Ako, hanggang high school lang. Okay lang ba sa iyo? Sa tanong niya, sandali akong natigilan. Ano ang kinalaman ng pinag-aralan sa pagpapakasal? At narito ako ngayon para iligtas ang kapatid ko. Opo, okay lang, maikli kong sagot. Tumagal ng halos 30 minuto ang video call.
Ang ahente ang nagsalin ng aming mas malalim na usapan. Ipinakita niya ang kanyang manggahan at ikinuwento ang tungkol sa kanyang mga magulang. Paulit-ulit niyang sinabi na aalagaan niya ako kapag nagpakasal kami. Hindi malaki ang bahay namin, pero kumpleto naman sa mga kailangan. Mababait din ang mga magulang ko. Tutulungan ka namin na masanay sa buhay dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng tawag, tinanong ako ng ahente. Tinitigan ko ang screen at dahan-dahang tumango. Opo, ituloy po natin. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng aking buhay. Pauwi, tumingala ako sa langit. Isang kalangitan na puno ng mga bituin. Naalala ko noong bata pa ako. Habang naglalakad kami ni Papa sa daang ito, hinahanap namin ang mga konstelasyon. Papa, malapit na akong umalis dito sa isang napakalayong lugar. Isang linggo pagkatapos, hindi ko na maitago ang lahat. Ipinadala ng ahente ang kontrata at schedule sa email at kailangan ko ang pahintulot ng aking mga magulang para sa bisa. Sa hapagkainan, nanginginig kong sinimulan ang usapan. Mama, Papa, may sasabihin po ako. Ibinaba ni Mama ang kanyang kubyertos at tiningnan ako. Ano iyon, anak? May problema ba? Pupunta po ako sa Pilipinas para magpakasal. Sa isang iglap, tila nagyelo ang buong silid. Si Papa ang unang nagsalita. Ano? International marriage? Magpapakasal po ako sa isang lalaking Pilipino at doon na maninirahan. Namutla ang mukha ni Mama. Lola, anong sinasabi mo? Nawawala ka ba sa sarili mo? Buo po ang isip ko nang magdesisyon ako. Nanginginig ang boses ko, ngunit malinaw ang aking mga salita. Ang gamot ni Aisha ay akarintaang libo bawat buwan. Kahit magtrabaho ako dito, hindi aabot sa 20,000 ang sahod ko. Nakausap na natin ang lahat ng kamag-anak, di ba? Kung hindi natin sisimulan ang paggamot sa loob ng 6 na buwan, mabubulag si Aisha. Sa mga salita ko, nagsimulang umiyak si Mama. Pero hindi ito tama, Lola. Kakagraduate mo lang. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Okay lang po ako, Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Natutunan ko sa pag-aaral ng economics kung ano ang pinakamahusay na desisyon. Sa ngayon, ito na lang ang natitirang pagpipilian natin. Hinampas ni Papa ang mesa gamit ang kanyang kamao. Hindi, hindi ako papayag. Hindi ko kayang ipadala ang anak ko ng ganito. Papa, hindi ito kasalanan ni Numan. Wala tayong ibang pagpipilian. Naging magulo ang bahay ng gabing iyon. Buong gabing umiyak si Mama at hindi lumabas si Papa sa kanyang silid. Hindi, mahigpit ko siyang niyakap. Gusto itong gawin ni ate. Matagal nang gustong pumunta ni ate sa Pilipinas. Ngunit alam na ng kapatid ko. Noong gabing iyon, umiyak siya ng matagal sa aking dibdib. Mabilis na naayos ang mga papeles. Visa application, medical exam, marriage certificate. Ang ahente ang nag-ayos ng lahat. Ang flight mo ay 3 linggo mula ngayon. Pagdating mo sa Pilipinas, kailangan mong magpakasal sa loob ng 2 linggo, 3 linggo. Sa maikling panahong iyon, sinimulan kong pag-aralan ang Filipino ng mag-isa. Nakikinig ako sa mga online lecture. Inuulit-ulit ang magandang araw, salamat po, pasensya na po. Kahit na hindi perpekto ang aking bigkas, hindi ako tumigil. Dahil pagdating ko sa Pilipinas, ang mga salitang ito ang bubuhay sa akin. Ilang beses pa kaming nag-video call ni Marco. Ipinaliwanag niya ang buhay sa Pilipinas at minsan ipinakita niya ang kanyang mga magulang. Hello, Iha! Masaya kaming makilala ka. Masayang kumaway ang kanyang ina. Alanganin din akong kumaway. Sila na ang magiging pamilya ko. 1 linggo bago ako umalis, dumating ang unang padala mula sa ahente. 300,000 bilang kontratang pera. Nang makita ko ang numerong iyon sa aking bank account, napaiyak ako. Agad na dinala ni Mama ang pera sa ospital. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinabi niya, Lola, sabi ng doktor, kung masisimulan na natin ang paggamot, magiging okay na raw siya. Maraming salamat at pasensya na. Nang marinig ko iyon, nakumpirma ko na hindi mali ang aking desisyon. Sa bisperas ng aking pag-alis, dahan-dahan kong nilibot ang bawat sulok ng aming bahay. Ang umuugong na sahig, ang lumang wallpaper, ang hangin na pumapasok sa siwang ng bintana.
Ang lahat ng ito ang bumubuo sa aking buong buhay. Pumasok ako sa silid ni Aisha. Nakaupo siya sa kanyang mesa. May isinusulat. Anong ginagawa mo? Sumusulat ng liham para sa iyo, ate. Iniabot niya sa akin ang papel. Ate, pasensya na dahil sa akin. At salamat. Sana maging masaya ka sa Pilipinas. Iinumin ko ng maayos ang aking gamot at mag-aaral ako ng mabuti. Maging kapatid ako na ipagmamalaki mo. Mahal kita, ate. Mahigpit kong niyakap ang liham. Mahal din kita, Aisha. Kinaumagahan, sa sasakyan papuntang airport, walang nagsasalita. Patuloy na pinupunasan ni Mama ang kanyang mga luha. Mahigpit na hawak ni Papa ang manibela, nakatingin sa unahan. Hawak ni Aisha ang aking kamay. Sa harap ng departure gate, nagpaalam ako sa kanila. Mama, Papa, huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ako. Lola, tumawag ka palagi ha? Opo, araf-araf po. Niyakap ko si Aisha sa huling pagkakataon. Ate, mamimiss kita. Ako rin. Kailangan mong uminom ng gamot at gumaling ha? Opo. Salamat, ate. Habang naglalakad ako papasok sa departure gate, sinubukan kong hindi lumingon. Ngunit sa huli, lumingon ako. Nakita ko silang tatlo na kumakaway. Ngumiti ako at kumaway pabalik. At tumalikod ako at nagpatuloy sa paglakad. Sa labas ng bintana ng eroplano, unti-unting lumiliit ang lupain ng Kazakhstan. Ipinatong ko ang aking noo sa bintana at tahimik na ipinikit ang aking mga mata. Ito na ang simula, Lola. Huwag mong pagsisihan ang landas na pinili mo. At ganoon, lumipad ako patungo sa isang banyagang lupain na tinatawag na Pilipinas. Naghihintay sa akin doon ang isang lalaking halos hindi ko kilala at isang bagong buhay na hindi ko pa alam kung ano ang kahihinatnan. Bumukas ang mga pinto ng arrival gate ng NAIA, alas 5 ng umaga. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent, napakaraming mukha. Sa gitna ng mga iyon, isang lalaki ang kumakaway. Si Marco, ang mukha na nakikita ko lang sa screen ay nasa harapan ko na. Katamtamang pangangatawan, alanganing ngiti, at isang maliit na papel na may nakasulat, "Welcome, Lola." Lumapit siya, kinuha ang aking luggage cart, at maikling bumati. Mahaba siguro ang biyahe mo. Tara na sa sasakyan. Salamat po sa pagsundo. Habang papunta kami sa parking lot, tinitingnan ko lang ang kanyang likod. Ang sasakyan ay isang lumang multicab. Pag-upo ko sa passenger seat, naamoy ko ang lupa. Medyo madumi, pasensya na. Ito kasi ang gamit ko sa manggahan. Okay lang po. Nasa expressway na kami at nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Mapulang kalangitan, mga nagdadaang billboard at mga gusaling papalayo. Pagkalabas ng syudad, mga bundok at palayan ang bumungad. Maliit lang ang bahay namin. Okay lang ba sa iyo? Opo, ayos lang. Matapos ang 3 oras na biyahe, nakarating kami sa isang maliit na bayan. Mabababang gusali, makikitid na kalsada, at paminsan-minsang mga matatanda. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang 2-story apartment. Dito na tayo. Nasa unang palapag ang unit natin. Pagbaba namin dala ang mga gamit. Isang pinto sa ground floor ang sumalubong, madilim at medyo masikip. 2 kwarto, isang banyo, isang kusina. Ang bintana ay mababa at halos walang sinag ng araw na pumapasok. Ito ang magiging kwarto mo. Binuksan niya ang pinto sa kanan. Isang bintana, isang single bed, isang lumang aparador. Iayos mo muna ang gamit mo at magpahinga ka. Mga alas 11. Pupunta tayo sa bahay ng mga magulang ko para mananghalian. Nang maiwan akong mag-isa, umupo ako sa gilid ng kama. Luma rin ang bahay namin sa Kazakhstan, pero kahit papaano, may sikat ng araw. Dito, kailangan mong buksan ang ilaw kahit umaga. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Mama. Mama, nakarating na po ako ng ligtas. Agad siyang nag-reply. Mabuti naman anak, mag-text ka palagi ha? Alas 11, kumatok si Marco. Lola, handa ka na? Sumakay kami ulit sa multicab at bumiyahe pa ng 20 minuto. Pagkalabas ng bayan, mga palayan ang makikita at sa dulo ng isang makitid na kalsada, isang bahay na yari sa semento.
Sa bakuran, may mga tanim na gulay at sa likod nito, isang malawak na manggahan. Ito ang bahay ng mga magulang ko. Dito na rin nakakabit ang manggahan. Bumukas ang pinto at isang babaeng nasa katanghalang gulang ang lumabas, ang aking biyenan. Ngumiti siya nang makita ako. Pagod ka siguro sa biyahe. Halika, pumasok ka at kumain na tayo. Pagpasok sa bahay, naamoy ko ang masarap na pagkain. Maliit na sala, mababang hapagkainan, isang kalendaryo at mga picture frame sa dingding. Nakatayo sa harap ng isang silid ang aking biyenan na lalaki, alanganing nakangiti. Puno ng pagkain ng mesa, kain ka ng marami. Ngayon ka lang siguro makakatikim ng pagkaing Pilipino. Salamat po, kakain po ako. Kumuha ako ng kubyertos. Habang sinusubukan kong kumuha ng pagkain, nalaglag ko ito. Kumuha si Marco ng tinidor. Ang asawa ko, kailangan pang matutong gumamit ng kubyertos, sabi niya. Pagkatapos kumain, dinala ako ng aking biyenan na babae sa manggahan. Ito ang aming manggahan. Halos 2 hektarya ito. Karamihan ay mangga, pero may kaunting puno rin ng kasoy. Walang katapusang hanay ng mga puno. Taglamig kaya walang mga dahon, ngunit ang mga sanga ay nakaturo sa langit. Sa tagsibol, mamumulaklak ito, sa tag-araw, mamumunga, at sa tag-ulan, aanihin. Pagdating ng panahon, kailangan mong tumulong sa trabaho dito. Opo, mahirap para kay Marco na mag-isa lang. Kailangan mo siyang tulungan ha? Naiintindihan mo? Opo, hindi gaanong pala kaibigan ang tono ng aking biyenan. Pauwi, sinabi ni Marco. Medyo masungit ang nanay ko. Ganyan lang talaga ang mga taga-probinsya. Huwag mo sanang masamain. Opo, okay lang. Mahirap mag-adjust, pero masasanay ka rin. Pagbalik sa apartment, humiga ako sa kama. Ang pagod sa biyahe, ang bagong kapaligiran, at higit sa lahat, ang bigat sa aking dibdib. Ang bigat ng buong katawan ko, kinabukasan, nagsimula ang tunay na buhay. Ang manggahan ay hindi gaanong abala sa taglamig. Sinikap ni Marco na tulungan akong masanay sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aayos sa bahay, nagsimula kaming lumabas sa bayan. Kumakain kami ng mainit na sopas sa isang maliit na karinderya, naglalakad sa mga eskinita ng palengke, at tinuturuan niya ako ng mga pangalan ng pagkain at simpleng mga salita. Ito ay sinigang. Ito naman ay adobo. Medyo maalat, kaya dahan-dahan lang. Nagugulat ako sa mga bagong lasa, ngunit gusto ko ang pakiramdam na umiinit ang aking katawan. Sa palengke, pinili niya para sa akin ang mga damit na angkop sa malamig na panahon. Isang makapal na jacket, sweater, gloves, at scarf. Mahaba ang taglamig dito. Kailangan mo nito para hindi ka ginawin. Nag-alala ako sa presyo, ngunit hindi ko ipinakita. Sa halip, sinuot ko ang mga damit, tumingin sa salamin, at ngumiti ng malaki. Kapag tapos na ang trabaho sa manggahan, umuuwi agad si Marco sa apartment. Pagkatapos ng simpleng hapunan, pinapatay niya ng bahagya ang ilaw sa sala at nagkakaroon kami ng oras na mag-usap sa mesa. Nagbubukas siya ng kuwaderno at nagsusulat ng mga pangunahing pangungusap. Inuulit ko ang mga ito, unti-unting pinapasanay ang aking dila. Kapag mali ang aking bigkas at nag-iiba ang kahulugan, sabay kaming napapatawa. Habang napupuno ng tawa ang silid, unti-unting nawawala ang alanganing pakiramdam. Sa mga oras na mag-isa ako sa umaga, nakikinig ako sa mga online na leksyon ng Filipino gamit ang laptop ni Marco. Sinusundan ko ang boses ng guro, isinusulat ang mga salita sa aking kuwaderno, at ipinapakita sa kanya sa gabi. Dahan-dahan niyang binabasa ulit para sa akin. Ganoon, ang wikang Filipino, ang pagkain, ang hangin sa Pilipinas ay unti-unting naging bahagi ng akin. Ngunit hindi ako maaaring manatili lang na nag-adjust. Mayroon akong kapatid na may sakit. 1 buwan pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, nagtrabaho ako sa isang pabrika ng piyesa ng sasakyan sa bayan. Mahirap ang trabaho sa pabrika. Sigurado ka ba? Nag-alala si Marco. Ngunit matigas ang aking desisyon. Okay lang po. Gusto ko nang kumita ng pera. 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, nag-a-assemble ako ng mga simpleng piyesa.
Ngunit pagkatapos ng isang buwan, nang matanggap ko ang 12,000, hindi ko mailarawan ang aking saya. Sa unang sahod ko, ipinadala ko ang pambayad sa gamot at sa natirang pera, ibinili ko ng jacket ang aking mga biyenan at si Marco. Nanay, tatay, ito po, mula sa unang sahod ko. Nang matanggap nila ang mga jacket, nagreklamo pa ang aking biyenan. Bakit ka pa bumili nito? Ngunit nalaman ko kalaunan na ipinagmalaki niya sa buong kapitbahayan ang kanyang manugang. Isang hapon ng weekend, habang nakikinig ako sa Filipino lesson gamit ang laptop ni Marco, hindi sinasadyang nabuksan ko ang isang folder sa desktop, benta ng nakaraang taon. Nagulat ako sa nakita ko. Napakababa ng presyong ibinibigay ng mga middleman sa kanilang mangga, kaya't halos wala nang natitira sa kanila. Maingat kong tinawag si Marco. Marco, bakit hindi natin subukang ibenta ang mangga natin online? Online? Paano naman natin gagawin yan? Ako po ang bahala. Mas gusto ng mga tao ngayon na direkta sa magsasaka bumili. Ako na po ang kukuha ng litrato at magsusulat ng mga post. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking dobleng buhay. Sa umaga, nag-a-assemble ako ng mga pyesa sa pabrika. Sa gabi, gumagawa ako ng online selling page. Tiniyak ko ang marketing point, matamis na mangga, inalagaan ng mag-asawang Pilipino at Kazakh. Inilagay ko bilang cover photo ang isang larawan ko na may hawak na basket ng mangga, nakangiti. Nag-post ako ng mga kwento mula sa puso. Naging mainit ang pagtanggap. Wow! Isang magandang dayuhan na manugang ang nagbebenta ng mangga, kasama ng mga komento. Nagsimulang dumami ang mga order. Mula sa 3 hanggang 5 order sa isang araw, naging 10, at pagkatapos ng ilang buwan, daan-daan na. Nang mas malaki na ang kita sa online kaysa sa pabrika, hinawakan ni Marco ang aking kamay at sinabi, Lola, huminto ka na sa pabrika. Dahil sa iyo, naligtas ang manggahan natin. Mula ngayon, ikaw na ang bahala dito. Ganoon, umalis ako sa pabrika at naging tunay na tagapamahala ng ang mangga ni Lola. Ang benta ay ilang beses na mas malaki kaysa sa nakaraang taon. Ang aking mga biyanan ay abot tenga ang ngiti. Dahil sa ating suwerteng manugang, guminhawa ang buhay natin. Sa pagtatapos ng tag-araw, nag-alok ang aking biyena na lalaki, Iha, dahil ito lahat sa iyo. Mula ngayon, ang 20% ng kita sa mangga ay sa iyo na. Ang unang halagang pumasok sa aking bank account ay mahigit E20,000, katumbas iyon ng halos 4 na buwang sahod sa Kazakhstan. Binuksan ko ang notes sa aking cellphone at tahimik na nagsulat, sa alaban 20,000 ay 10,000 ay para sa gamot ng kapatid ko, alaman 1,000 ay para sa aming gastusin. Ang natirang 5,000 ay ipon. Pagkatapos kong mag-compute, agad akong nagpadala ng pera sa Kazakhstan. Mama, nagpadala na po ako ng pambayad sa gamot. Dahil maganda ang takbo ng manggahan, hindi ko na kailangang magtrabaho sa pabrika at makakapagpadala na ako buwan-buwan. Ilang sandali pa, nag-reply si Mama. Lola, hindi mo na kailangang gawin ito. Salamat. At pasensya na. Malaki na ang iginagaling ni Aisha. Habang binabasa ko ang mensaheng iyon, tahimik akong napangiti. Isang taon pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, ilang araw bago ang Pasko, maingat kong sinabi kay Marco, Marco, gusto ko sanang regaluhan sina nanay at tatay ngayong Pasko. Anong regalo? Paano kung bigyan natin sila ng massage chair? Mahal ang massage chair, ngunit sa mga ipon ko, sa nakaraang buwan at sa bahagi ko sa kita, hindi ito imposible. Masama rin ang likod ni nanay. At si tatay, laging sumasakit ang paa. Buong buhay silang nagtrabaho, kaya sana makapagpahinga na sila ng maayos. Pumunta kami sa isang appliance store at pumili ng isang massage chair na may magandang presyo at function. Dumaan din kami sa isang meat shop at bumili ng pinakamagandang klase ng baka. Sa araw ng Pasko, sa gitna ng sala ng mga biyenan ko, nakatayo ang bagong massage chair. Tinanggal namin ang balot, isinaksak, at tiningnan ng aming mga biyenan na alanganing nakatayo. Nanay, tatay, para po sa inyo, para makapagpahinga kayo. Noong una, nag-aalangan pa sila, bakit niyo pa kami binilhan ng ganito kamahal? Ngunit nang umupo ang aking biyenan na lalaki at sumandal, hindi na siya tumayo ng matagal.
Tahimik niyang pinindot ang mga butones sa remote at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Mula sa kusina, naamoy ang nilulutong baka at sa hapagkainan, masaganang nakahain ang mga pagkain. Kung hindi dahil sa manugang natin, hindi natin mararanasan ang ganito, sabi ng aking biyenan na lalaki. Tahimik na tumango ang aking biyenan na babae. Noong gabing iyon, pauwi, sinabi ni Marco. Nakita ko ang mukha ng mga magulang ko kanina. Sobrang saya nila. Ang galing talaga ng asawa ko. Tumingin ako sa labas ng bintana at tahimik na ngumiti. Dahil sa iyo kaya ko na ipapadala ang pambayad sa gamot ni Aisha at nareregaluhan ang mga magulang mo. Salamat, Marco. Samantala, unti-unting dumarating ang magagandang balita mula sa Kazakhstan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot, malaki ang iginagaling ni Aisha. Sa video call, mas malusog na ang kanyang itsura. Sabi sa ospital, bumaba na raw ang mga bilang ko. Puwede na raw bawasan ang gamot ko. Isang araw, sa video call, nanginginig na sinabi ni Mama. Lola, sabi ng doktor, kung magpapatuloy ito, posible raw na tuluyan siyang gumaling. Napaiyak ako sa loob ng klinika nang marinig ko iyon. Doon, mahinang nagsalita si Aisha. Ate, gusto ko ring mag-aral tulad mo. Kapag gumaling na ako, susubukan kong pumasok sa Kazakh National University sa parehong kurso mo. Siyempre, kapatid kita, kaya mo yan. Ngumiti ako. Isipin mo, dalawang magkapatid sa Economics Department ng Kazakh National University. Ang galing, di ba? Tutulungan ka ni ate. At pagkalipas ng ilang taon, naging totoo ang mga salitang iyon. At sa entrance exam, nakapasa siya sa parehong universidad at kurso ng kanyang ate. Ate, nagawa ko! Sa mensahe ng kapatid ko na may kasamang litrato ng kanyang admission letter, ilang beses kong hinaplos ang screen ng aking cellphone. 3 taon pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, ang mangga ni Lola ay hindi na isang maliit na bukid sa probinsya. Nagkaroon kami ng mga suki. At tuwing Pasko, dagsaan ang mga order. Si Marco at ako ay nag-ipon at gumawa ng isang malaking desisyon. Lola, umalis na kaya tayo sa apartment na ito? Ilang beses kaming nakipag-usap sa isang real estate agent, kinakalkula ang mga loan at tinitingnan ang aming ipon. Sa wakas, nakabili kami ng isang bagong bahay sa isang subdivision mula sa mababang kisame at maalinsangang apartment. Lumipat kami sa isang bahay na puno ng sikat ng araw, 3 kwarto, 2 banyo, isang komportableng tahanan. Sa unang araw ng aming paglipat, binuksan ni Marco ang pinto ng isang maliit na kwarto at pabirong sinabi, "Ito, gawin nating kwarto ng baby natin." Sa sinabi niya, natigilan ako sandali at nahihiyang tumango. At ilang buwan pagkatapos, isang balita mula sa ospital ang nagtakda sa gamit ng kwartong iyon. Congratulations, buntis ka. Habang tinitingnan ko ang maliit na tuldok sa ultrasound, nanginig ang aking mga kamay. Pauwi sa sasakyan, paulit-ulit na sinabi ni Marco, "Salamat, maraming salamat. Mayroon na akong bagong tungkulin. Mula sa pagiging anak, ate, manugang, at asawa, ngayon, isa na akong ina." Habang papalapit ang aking due date, maingat kong sinabi ang isang hiling na matagal ko nang itinatago. Marco, kung posible, gusto ko sanang imbitahan ang pamilya ko mula sa Kazakhstan dito sa Pilipinas. Gusto kong makita nila ang pagsilang ng ating anak. Hindi nag-atubili si Marco. Siyempre, kaya na nating tustusan yan ngayon. Inayos namin ang mga papeles, nagpadala ng imbitasyon, at sabay na naghanda para sa panganganak at sa pagdating nila. Ilang linggo pagkatapos, muli akong nakatayo sa harap ng arrival gate ng NAEA. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Nasa tabi ko ang aking asawa at nasa sinapupunan ko ang aming anak. Bumukas ang pinto at lumabas ang 3 taong lumipad mula sa Kazakhstan. Ang aking mga magulang na dumami na ang puting buhok at ang aking kapatid na si Aisha na isa ng kolehiyala. Ate, niyakap nila ako at umiyak ng matagal. Habang papunta sa parking lot, maingat na binuhat ni Marco ang kanilang mga gamit at sinabi ang mga salitang Filipino na pinag-aralan niya. Magandang araw po, ako po si Marco Reyes. Welcome po sa Pilipinas.
Kahit na hindi perpekto ang kanyang bigkas, naintindihan ito ng aking ama at tumango. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aming anak. Matagal na tiningnan ni Mama si Marco at dahan-dahang yumuko. Walang salita. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang pasasalamat. Bago kami umalis, sinabi ni Marco, dadaan muna tayo sa bahay ng mga magulang ko para mananghalian, tapos sa bahay na natin tayo matutulog. Okay lang po ba? Isinalin ko ito at tumango ang aking pamilya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa expressway, tinitingnan ni Mama ang tanawin ng Pilipinas. Ito pala ang Pilipinas, napakaunlad na bansa. Si Aisha naman ay kumukuha ng mga litrato, namamangha sa kanyang nakikita. Pagkatapos ng halos 3 oras, nakarating kami sa pamilyar na daan papunta sa bahay ng aking mga biyenan. Nakatayo na sila sa labas ng bahay. Pagbaba namin, unang lumapit ang aking biyenan na babae. Nakarating na pala kayo. Pagod siguro kayo sa biyahe. Agad kong isinalin, at ang dalawang ina ay nagkatinginan at masayang ngumiti. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, tila may koneksyon sa pagitan nila. Ang biyenan ko namang lalaki ay yumuko sa aking ama. Maligayang pagdating po. Sa hapagkainan, puno na ng pagkain, sinigang, adobo, kanin, at iba't ibang ulam. Hindi sanay ang aking pamilya sa kubyertos, ngunit sa bawat subo, tumatango sila. Masayang pinapanood sila ng aking mga biyenan. Sa gitna ng kainan, nag-usap ang dalawang pares ng magulang. Dahil po kay Lola, guminhawa na rin po ang buhay namin. Nang isalin ko iyon, namula ang mga mata ng aking ina. Hapon na nang umalis kami at pumunta sa aming bagong bahay. Pagpasok, nilibot ni Mama ang sala. Ang ganda na ng buhay ng anak ko. Noong gabing iyon, habang tulog na ang lahat, hinawakan ni Aisha ang aking kamay. Ate, sa totoo lang, sobrang guilty ako dahil sa akin kaya mo ginawa ang desisyong ito. Hindi. Dahil sa iyo, nakarating ako sa Pilipinas, nakilala ko ang isang mabuting asawa, at ganito nakaganda ang buhay natin ngayon. Pinunasan ko ang kanyang mga luha at niyakap siya, ang mabait at mahal kong kapatid. Ilang araw pagkatapos, dumating ang araw na iyon. 4:00 ng umaga, nagsimula ang aking labor pains. Dali-daling pinaandar ni Marco ang sasakyan. Sumama rin ang aking pamilya. Ang aking ama ay tahimik na nakaupo, magkadikit ang mga palad. Ang dalawang ina ay magkahawak kamay. Si Aisha ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, umiiyak. Ilang oras ang lumipas, at sa wakas, isang maliit na buhay ang lumabas sa mundo. Congratulations! Isang malusog na batang lalaki. Inilipat ako sa isang silid, at inilagay ng nurse ang sanggol sa aking dibdib. Isa-isang pumasok ang aming mga pamilya. Unang lumapit si Mama at hinawakan ang aking kamay. Ang mukha ko ang una niyang tiningnan, hindi ang sanggol. Mama, okay lang po ako. Okay na okay po. Tahimik ding pinunasan ng aking biyenan na babae ang kanyang mga mata. Lola, salamat sa hirap mo. Salamat. Umupo si Marco sa tabi ko, nakangiti habang tinitingnan ang sanggol. Ate, bakit ang liit-liit ng baby? Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang maliit na buhay na ito ang nag-ugnay sa dalawang bansa at dalawang pamilya. Pinangalanan siyang Javier ng aking biyenan na lalaki. Lumipas ang 3 taon. Pagkatapos umuwi ng aking pamilya, linggo-linggo kaming nagvi-video call. Sa screen, si Aisha ay nasa library, pagod sa pag-aaral, ngunit nakangiting kumakaway. Si Javier ay lumaking isang masiglang bata at ang mangga ni Lola ay nakilala na sa buong bansa. Dagsaan ang mga order. At sa social media, puno ng mga review na, "Ang sarap talaga ng mangga ni Lola." Isang araw, tumawag si Aisha. Ate, nakapasa ako sa student exchange program. Pupunta ako sa Pilipinas. Mananatili si Aisha sa Pilipinas ng isang semestre at sa aming bahay siya titira. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, nagsikap siya at tuwing weekend tumutulong sa manggahan. Sa campus, nakihalubilo siya sa mga kapwa mag-aaral at mabilis na nasanay sa buhay sa Pilipinas. At doon, isang bagong pag-ibig ang dumating sa buhay ni Aisha, isang Pilipinong kaklase. Nagsimula sila bilang magkagrupo sa isang proyekto, nag-aaral sa library,
at nag-uusap sa harap ng unibersidad. Dahan-dahan, nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Kahit natapos na ang exchange program, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos magtapos, bumalik si Aisha sa Pilipinas at ibinalita niya ang kanilang pagpapakasal. Ate, magpapakasal din pala ako sa isang Pilipino. Susunod ako sa iyo at dito na maninirahan. Sa araw ng kanilang kasal, muling dumating ang aming mga magulang sa Pilipinas, isang maliit ngunit masayang kasal ang naganap. Tumira sila sa isang apartment na 30 minuto lang mula sa aming bahay. Mula noon, isang beses sa isang linggo, nagsasama-sama ang dalawang pamilya para maghapunan. Si Javier ay sobrang malapit sa kanyang tita Aisha at ang aming bahay ay laging puno ng tawanan sa dalawang wika. Isang Biyernes ng gabi, habang kumakain kami sa aming bahay, napansin kong halos hindi kumakain si Aisha. Maingat niyang kinuha mula sa kanyang bag ang isang maliit na ultrasound picture at inilagay sa mesa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Magiging ina na rin si Aisha. Ilang buwan pagkatapos, nanganak si Aisha ng isang malusog na babae. Sa panahon ng kanyang pagpapagaling, palagi akong pumupunta sa bahay niya para tulungan siya. Ibinahagi ko ang aking mga karanasan sa pag-aalaga kay Javier kung paano magpasuso, magpatulog ng sanggol, at kung ano ang mga dapat itanong sa doktor. Kung nanatili kami sa Kazakhstan, marahil sa mga espesyal na okasyon lang kami magkikita. Ngayon, dahil nasa iisang bansa kami, sa iisang lungsod, personal ko siyang natutulungan. Ngayon, tuwing weekend, naglalaro ang mga bata sa aming bahay. Si Javier, inaalagaan ang kanyang pinsan, at ang anak ni Aisha, si Hana, ay laging sumusunod sa kanyang kuya. Sa kusina, sabay kaming nagluluto ni Aisha at sa sala, ang aming mga asawa ang nag-aalaga sa mga bata habang nag-uusap tungkol sa mangga. Sa hapagkainan, magkasamang nakahain ang pagkaing Pilipino at Kazakh at ang dalawang wika ay natural na naghahalo. Sa labas ng bintana, namumula ang kalangitan sa paglubog ng araw at sa loob ng bahay, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng dalawang bata. Ang pagpapakasal na pinili ko para iligtas ang aking kapatid ay naging desisyon na nagligtas hindi lang sa buhay niya, kundi pati na rin sa akin at sa dalawang pamilya. Ngayon, sa manggahan, namumula ang mga bunga ng mangga, tumutunog ang mga online order, at ang tawanan ng dalawang bata ay pumupuno sa aming tahanan.